Welcome back to my channel. I'm with TV. Nagba-vlogs nga po kan iba't ibang uri ng halamang natural na gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng halamang gamot na natural. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like yung simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-vlogs ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Pagtitips tutorial ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Bago ko po umpisahan, pinasasalamatan ko nga po yung mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ganon din po sa new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo po mag-grow at marami po natin matulungan mahirap nating kababayan na umaasa sa libreng gamutan. Ang i-tips tutorial ko po ngayon sa araw na to yung pananakit ng tiyan. 'Di ba yung Pilipino, marami po sa ating mga Pilipino, mga babae, lalaki, yung may namamatay nga sa sakit ng tiyan. Ito po yung i-tips tutorial ko sa inyo. Kung bakit nasakit yung tiyan natin, kung ano ang dapat natin gawin, ano ang dapat natin igamot diyan. Tips number 1, pinanggagalingan ng sakit ng tiyan, pwede po kayo ay nakakain ng masama, kagaya ng panis na pagkain, pwede pong sumakit ang inyong tiyan. Kapag nakakain po kayo ng mga panis na pagkain, pwede po kayong manakit ng tiyan, magtae, magsuka. Yan po yung sintomas ng pagkain ng panis na pagkain o panis na ulam, panis na kanin, ano pa mang inom mo na panis. Yan po yung tips number 1. Tips number 2, dahil ng pananakit ng tiyan, yung kapag ikaw ay galing sa init tapos bigla kang naligo, pwede pong sumakit yung tiyan mo. Galing ka sa initan, halimbawa nagsaka ka, nangisda ka, nabilad ka sa init ng araw, bigla ka nagligo sa malamig na tubig, pwedeng sumakit po yung tiyan mo. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, dahil lang pananakit ng tiyan, yung paggising mo sa umaga, di ba? Talagang ito ay normal na sa ating mga Pilipino, babae, lalaki. Pag gising mo sa umaga, masakit ang tiyan mo, di ba? Kaya nga mahilig tayo sa kape. Dahil yun yung naniniwala tayo na numero 1, kapag uminom tayo ng kape ay yung sakit ng tiyan natin ay mawawala. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, dahil ng pananakit ng tiyan, pwede ikaw ay nabalis or nausog. Ano mo nabalis, nausog? Alam niyan sa probinsya, lalo na sa mga albularyo, ginagamot nila. Kapag ikaw nabalis, pwede kang susuka, nahihilo. Kapag may nakita kang matanda, tapos naamoy mo siya, dun nung amoy mo yung pawis niya, tapos bigla ka nang nalamig hanggang dito, namawis ka ng malamig, siya lang nakita mo, pwede kang magpalaway. Dahil mawawala yung pananakit ng tiyan ninyo, gawa ng balis o usog. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, dahilan pa ng pananakit ng tiyan, yung kapag ikaw ay tumigas yung manoy mo tapos hindi ka nakatira or hindi mo na ilabas yung sperm cell, pwedeng sumakit yung tiyan ninyo. Alam bakit? Kapag kasi tumigas yung manoy mo, tumigas, ibig sabihin yan, puno na yung dulo ng penis mo or gusto na lumabas yung sperm mo, marami na yung sperm mo. Kaya dapat palabasin yan ninyo. Kung yan ay maipon, palaging tumitigas si manoy tapos hindi nyo na ilabas yung sperm, mananakit po yung tiyan ninyo sa lalaki. Ito po yung tips ko para sa mga lalaki. Tips number 5. Tips number 6, dahil pa rin ang pananakit ng tiyan, yung kumain ka ng prutas, iba't ibang uri ng prutas, matamis, maasim, maalat, and matabang, pwede pong manakit yung tiyan ninyo hanggang sa magtay kayo. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, yung nagbabad ka sa tubig, kagaya ng maghapon kang nag-swimming sa swimming pool, maghapon ka nag-swimming sa dagat, maghapon ka nag-swimming sa ilog or sa sapa, pwede pong sumakit yung tiyan nyo. Alam mo bakit? Kasi di ba maghapon ka sa tubig, pwedeng sumakit yung tiyan mo kasi babad na babad yan. Then kung hindi ka bihasa, lalo na ganun araw-araw, pwedeng manakit yung tiyan mo pag bubad mo sa dagat, ilog, sapa, ano po mang uri ng tubig na pinagbabaran mo. Kailangan ay
maintenance po ninyo kung kayo ay hindi araw-araw nagaganyan, bababad sa tubig, dapat po ay huwag nyo gawin yung ganyan. Yan po yung tips number 6. Tips number 7, ito yung payo ko sa inyo, mga gamot sa sakit ng tiyan naman. Kapag sumasakit ang tiyan mo, pwede kang maglaga ng ikmo. Ang ikmo po ay yung pagtanong lang niya sa probinsya, mabilog yung dahon niya para sa paminta, bain, bagin, or bain, bagin. Sa Tagalog, bagin. Sa English, bain. Pagtanong ninyo sa mga matatanda, yung ikmo. Ang ikmo po ay, alam nyo ba yung nagmamama ng mga sinaunang tao? Yung dahon na bilog, tapos binabalot nila yung bunga, tapos yung apog na yung shell na sinunog, tapos ibabalot sa ikmo. Yun po yung sakit sa tiyan, ikmo. Ganon din po yung sambong, numero 1 din na panggamot sa sakit ng tiyan, ang sambong. Lagayan ninyo yung dahon yan, mga 5 piraso hanggang 10, 2 basong tubig or 3. Yan po yung process niya ng ganun din sa sambong, ikmo. Ganun din po yung luya sa labat. Gamot po yan sa sakit ng tiyan. Kung kayo nasa probinsya, wala kayong pambili ng gamot na sa butika, maglaga kayo ng 1 pirasong bawang, pitpitin ninyo, pakuluin ninyo sa 1 basong tubig, inumin ninyo. Yung medyo mainit-init pa, tanggal yung sakit ng tiyan ninyo. Ako po nagsasabi sa inyo, kalahati or 100% mawawala po yan kapag yung normal lang na sakit ng tiyan. Yan po yung tips number 6 tungkol sa pananakit ng tiyan natin, babae or lalaki, bata o matanda. Okay? Panoorin po ninyo hanggang sa una, hanggang sa dulo. Kasi tag-ulan na ngayon, yan po yung mabisa na tips tutorial ko ngayon sa panahon ng tag-ulan. Sana po ay nagustuhan ninyo yung pag-tips tutorial ko. Paki-subscribe po sa hindi pa nakaka-subscribe. Paki-likes po sa hindi pa nakaka-likes. Paki-share na rin po sa hindi pa po nakaka-share. Sana po ay may natulong ako sa inyo dito sa videos nito sa pananakit ng tiyan natin. Thank you for watching.